una sa lahat. Ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa or kaya minsan tatlo yung isa. Sarap ng buhay mo ah. This is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Saan ang konsyensya nyo, madam? Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. Ang bihira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Yaman ni Diskaya, kontratistang si Sara Diskaya, ginisa ng mga senador sa dandaang DPWH projects at mga mamahaling sasakyan. Be fair, Mr. Chair. Senator Raffy Tulfo sinita sa pagdinig si Senator Rodante Marcoleta. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. Bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito, kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Lilinisin ng DPWH, mga USEC hanggang sa mga district engineer, pinagbibitiw ng bakong DPWH Secretary na si Vince Dizon. Ginisa sa pagdinig ng Senado ang ilang contractor ng flood control projects. Kabilang dyan, si Sara Diskaya na naungkat ang yaman at dami ng luxury cars. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ang mga naisiwalat sa pagdinig? Jiggy, inungkat nga ng mga senador sa pagpapatuloy ng pagdinig sa maanumalyang flood control project sa bansa, yung yaman at sinasabing magarbong pamumuhay ng isa sa mga kontratista na si Sara Diskaya. Si Diskaya ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractors Development Corporation. Isa yan, Jiggy, sa 15 kontratista na pinaiimbestigahan ng Pangulo. At sa pagdinig, inamin nga ni Diskaya na meron siyang 28 luxury cars kasama na dyan itong Rolls-Royce na nagkakahalaga ng 42 million pesos. Narito ang bahagi ng pahayag ni Diskaya. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Hindi ko na maalala yung iba. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? This is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? At Mean, paano pinaliwanag ni Diskaya kung saan galing yung kanilang yaman? Jiggy, ang sinasabi ni Diskaya, hindi lang naman sa DPWH sila kumita dahil dati pa naman daw sila nasa construction business at nauna silang magkaroon ng mga proyekto sa mga LGU. Katunayan, 23 years na raw silang nasa construction business. 2012 sila nag-umpisa, 2016 sila pumasok sa DPWH. So katunayan nga dyan, Jiggy, mula 2022 hanggang 2025, umaabot daw sa 400 yung kontrata nila sa DPWH. Pero giit niya ni isa dyan, wala raw silang ghost projects, Jiggy. At bukod nga dito sa Alpha and Omega, ano-ano pa yung mga kumpanya na pagmamay-ari ng mga Diskaya? Jiggy, inamin ni Diskaya doon sa pagdinig na part owner siya o co-owner siya ng siyam na construction companies. At isa-isahin ko na yung ilan sa mga ito para hindi ako magkamali. Bukod sa Alpha and Omega, Jiggy, part owner din itong si Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation, Elite General Contractor, St. Matthew, Great Pacific Builder at Amethyst Horizon.
Nung una, sinabi niya, Jiggy, na nag-divest na siya sa mga kumpanyang ito at ang tinututukan na lamang niya ay Alpha and Omega. Pero nung tinanong siya ng mga senador, ano ang posisyon niya sa ilan sa mga construction companies sa ito, sinabi niya na Chief Finance Officer pa rin pala siya o CFO. Kaya ang sinasabi ng ilang mga senador, hindi talaga siya tuluyang nag-divest. Habang yung ilan pa sa mga construction companies dun sa Siyam na yon, pagmamay-ari naman ng ilan sa kanilang mga kaanak, yung isa pamangkin, yung isa naman anak, yung isa sa asawa niya. Jiggy. At may 200 na staff itong si Diskaya pero nasa 400 yung mga proyektong hinahawakan nila. Bakit dumami ng ganito yung DPWH projects nila? Jiggy, isa yan sa sinentrohan nung pagdinig kanina dahil paulit-ulit na tinatanong ng mga senador, sino ba ang kakilala ni Diskaya sa loob ng DPWH? Hindi raw kasi naniniwala sila Senator Jinggoy Estrada na wala siyang connection sa loob o baka meron siyang nilalagyan sa loob. Kaya para bagang nauuna siya sa menu o sa listahan ng mga ipapabid na mga proyekto. Pero sabi nga, ni Diskaya, wala naman siyang kakilala at wala raw tumutulong sa kanila sa DPWH. Pero para sa taong 2022 pa lang Jiggy, sa 491 projects na pinabid ng DPWH, 71 dyan ang nakuha ng kumpanya ni Diskaya. Pero paulit-ulit nga niyang sinabi, wala siyang nilalagyan sa loob ng DPWH. May mga kakilala siyang district engineer pero hindi naman daw siya binibigyan ng listahan o hindi daw siya pinapaboran kaugnay sa pagpapabid ng mga kontrata sa loob ng DPWH. Narito yung bahagi ng hearing na yan. Jiggy. Sinong point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Wala po akong nakakausap po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineer siya. Yun nga pala eh. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. Dito sa hearing ngayon, si Diskaya yung parang napuruhan. Pero sino pa yung ibang mga contractor na humarap sa pagdinig? Lahat actually humarap na, pero isa, gaya nga kunin ko yung word mo, Jiggy, sa mga napuruhan din ay itong si Mark Alan Arevalo. Siya yung may-ari ng Wawaw Builders. Kung matatandaan mo, Jiggy, dun sa nakaraang report ko, I think last week or 2 weeks ago, tinuro na ng DPWH itong Wawaw Builders na siyang kontratista ng ilan sa mga ghost flood control projects sa Bulacan. Pero alam mo, Jiggy, nagkanda utal-utal sa pagsagot itong si Arevalo sa mga senador dahil hindi nga niya or hiniwasan niyang sagutin kung meron ba silang ghost flood control projects o kung meron man lang ba silang proyekto sa Bulacan. Narito yung bahagi ng hearing na yan, pakinggan natin. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O di Your Honor. dapat alam mo. I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Sorry po, Your Honor. Jiggy, natanong din yung Samidan Construction kung bakit umabot ng hanggang 5 billion pesos yung nakuha nilang flood control projects mula sa DPWH, gayong ang kapital nila ay 250,000 pesos lamang. Pero gate ng Samidan, wala ni isa sa kanilang mga proyekto sa DPWH ay maituturing na ghost project. Jiggy. At may nagkainitan daw ang ilang senador sa gitna ng pagdinig. Anong nangyari? Sa gitna ng hearing kasi, Jiggy, nagreklamo si Senator Raffy Tulfo na tila unfair daw kasi si Senator Rodante Marcoleta na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi niya, tila unfair si Senator Marcoleta sa pag-handle ng hearing kasi kapag si Senator Raffy Tulfo daw yung magtatanong, parang masyadong limitado yung oras, hanggang 2 tanong lang siya, pero napapansin daw niya kapag mga ibang senador yung nagtatanong, 1 to sawa. So, pakinggan natin itong diskusyon sa pagitan ni Senator Raffy Tulfo at Senator Marcoleta. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. Kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. I am following a schedule here.
Jiggy, papalipas lamang ng ilang araw ang Blue Ribbon Committee at sa susunod na Lunes, September 8, itutuloy ulit. Ito na yung pangatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa mga maanumalyang flood control projects kung saan imbitado pa rin ang lahat ng mga kontratista, maging ang mga taga-DPWH, COA at BIR. Balik sa iyo, Jiggy. At mayan, ma-share ko lang sa iyo yung pananaw ng mga barbero na kasama ko kanina, yung mga magta-tricycle laban nanonood ng live na Senate hearing na mismong nandun ka. Hindi na kwento ng kaswapangan yung kanila daw nakikita, kasibaan yung kanilang term na ginamit. Yan pong ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Pinagbibitiw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lahat ng opisyal ng ahensya hanggang sa mga district engineer. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang pakay ni Dizon sa akbang na ito? Jiggy, malinaw kasi yung utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Linisin ang hanay ng DPWH. Kaya ngayon, na unang araw ni Secretary Vince Dizon bilang kalihim ng DPWH, iyan agad ang ipinag-utos niya ang maghain ng courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng nasabing ahensya mula sa mga undersecretaries pababa hanggang sa district engineers. Ang piling daw sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos, tanggalin ang mga korap, hanapin kung sino-sino dito sa mga tauhan ng DPWH ang matitino at maayos magtrabaho at sila ang ilagay doon sa mga sensitibong posisyon. Pero maliban dyan, Jiggy, ipinaliwanag din ni Secretary Vince Dizon na isa doon sa mga hakbang na gagawin niya para malinis yung ahensya ay magpapatupad ng lifetime o yung panghabang buhay na blacklisting. Sa ngayon kasi hanggang isang taon lang kapag na-blacklist yung mga contractors. Pero ang gustong mangyari ni Secretary Vince Dizon habang buhay na yan, hindi na rin daw kailangan na sumailalim pa yan sa investigasyon. Basta nakita na puro ghost project o di kaya naman yung mga substandard ang ginagawa nitong mga contractor na ito, automatic na raw, nakasama sila sa blacklist. Sabi nga ni Secretary Vince Dizon, posible na unang masampulan yung mga contractor doon sa mga lugar na nabisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Halimbawa ay yung nandyan sa Bulacan at saka doon sa Benguet na malinaw naman na palpak talaga yung mga flood control projects. Maliban dyan, sinabi rin ng Secretary Dizon na magkakaroon ng revamp doon sa PCAB o yung Philippine Contractors Accreditation Board. Matatandaan kasi natin, Jiggy, na itong PCAB yung nabanggit ni Senator Ping Lacson na mukhang hinahayaan lamang yung pagbebenta ng accreditation o kaya nangingikil sa mga contractors kapalit ng lisensya. Pakinggan natin yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Wala pong milagro dito. Walang silver bullet, walang bukas ayos na to lahat. This will take time. Because it has taken decades for this to build up like this. Enough is enough, sabi ng ating Pangulo. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagdurusa araw-araw. It is unacceptable. At Maricel, anong paliwanag ng Pangulo kung bakit niya tinanggap ang pagbibitiw ni Secretary Bonoan at bakit daw niya hinugot si Dizon mula DOTR? Jiggy, ang paliwanag sa atin dyan ni Pangulong Bongbong Marcos mismo ay yung command responsibility. Malinaw naman daw kasi na itong kino-question na sinasabing anomalya na kinasasangkutan ng ilang flood control projects ay nangyari sa ilalim ng liderato ni Secretary Bonoan. At doon na rin daw mismo sa letter ni Secretary Bonoan, sinasabi naman niya na kinikilala niya yung nais mangyari ng Pangulo na magkaroon ng accountability, transparency ang hanay ng DPWH. Bakit sa Secretary Dizon? Ang sagot dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil maganda daw ang nagawa ni Secretary Dizon sa Department of Transportation. Ibig sabihin, naihanda na raw niya itong nasabing ahensya para ipagpatuloy na lamang yung mga nasimulang programa. Total, pamilyar din naman daw siya sa DPWH, so pwedeng dalhin doon si Secretary Dizon. Narito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. I think we've already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to Public Works because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod.
News 5 exclusive, isang lugar sa Leyte may flood control project kahit hindi naman binabaha. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Hindi binabaha pero may 96 million pesos na flood control project sa isang barangay sa Matag-Ob, Leyte. Ang proyekto basta na lang daw iniwan ng contractor. Nangunguna sa balita si Ian Suyu, exclusive. Ian, anong detalye ng kinukwestyong proyekto? Gigi, kasama nga sa mga questionableng flood control projects dito sa probinsya ng Leyte, itong kinatatayuan ko na abandonadong river wall. Parte ito ng Barangay Santo Rosario sa bayan ng Matag-Ob. Ayon sa mismong munisipyo, wala raw kwenta at hindi mapapakinabangan itong nasabing proyekto. Kung makikita nyo, nakapwesto itong river wall na ito sa ilalim ng tulay. Pero wala naman daw konektado dito na major waterway na pagdadaluyan ng tubig. Sa halip nga daw, swamp lang daw ito kung saan saka lang nagkakatubig kapag malakas yung pag-ulan at naiipon dito yung mga tubig. Ayon kay Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy, Pebrero ngayong taon nang sinimulang gawin ng DPWH ang proyektong ito, ngunit hindi raw ito ipinaalam sa kanila. Nang sitahin daw sila ng munisipyo, hindi na raw nila tinuloy, hindi na tinuloy ng mga kontraktor ang paggawa dito at iniwan na yung mga materyales na nakatiwangwang. Kasama rin sa kine-question ng pamahalaang lungsod ang isa pang nawasak na river wall. Last week lang yan sa Barangay Riverside. Hindi pa tapos ang proyekto at ang target date nito na makumpleto ay ngayong buwan. Subalit, nung nakaraan lamang, bunsod ng malakas na pag-ulan ay gumuho yung isang malaking bahagi nito. Bukod dyan, may isa pang flood control project na kune-question rin sa bahagi naman yan ng Barangay Bonoy. Ayon sa mga residente, bitin daw yung ginawang river wall dahil umaapaw pa rin daw yung tubig baha at umaabot sa mga kabahayan nila. Dahil sa mga sunod-sunod na issue na ito, hinamon ni Mayor Bonoy si Leyte 4th District Representative Richard Gomez na solusyonan at ayusin kaagad ang mga problemang ito. Kung maayos raw ito kagad ni Gomez, handa raw magbitiw si Tacoy sa kanyang posisyon bilang alkalde. Pero giit naman ni Gomez, nagsisinungaling raw si Tacoy. Hindi raw totoo na hindi kinonsulta ang lokal na pamahalaan. Sa halip, nagpakita pa nga ng larawan si Gomez sa News 5 kung saan nagkaroon raw ng pagpupulong ang mga tauhan ng DPWH at tauhan ng LGU January o isang buwan bago simulan yung proyekto sa Riverside. Dagdag pa ng kongresista, kailangan raw ihanda na ni Tacoy yung resignation letter niya dahil sigurado si Goma na tatapusin niya raw ang mga problema dito sa bayan. Jiggy, ipapakita ko lang itong kabuuan nitong kinatatayuan ko na abandonado. Kung makikita nyo, may mga bakal dito sa harap ko at maiksing portion lamang yung nakumpleto nila. Ang pangunahing reklamo ng mga residente dito, dahil pag tumataas yung tubig, nagkakaroon ng paghihiwalay yung tubig dito sa side na to, naiipon sa parting likuran at dito nga sa likuran ko, naiipon, hindi makadaan, hindi na makadaloy yung tubig baha at ang resulta, binabaha yung mga residente, pati na rin yung mga pananim nila. At yan muna, ang latest mula dito sa Matag-Ob, Leyte. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyu mula sa Leyte. Susunod, isla sa Bulacan, ilang taon nang nilalamon ng baha. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Unti-unting nilalamon ng baha ang isang isla sa Bulacan. Kasabay niya ng paglubog ng kanilang mga bahay at pangarap. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Mula sa Pangpang, kinailangan namin bumiyahe ng mahigit 30 minuto. Kung sa Maynila, ang kalaban mo ay traffic, dito hampas ng alon ang sasalubong sa'yo bago ka makarating sa bahay nila. Welcome sa Isla Pugat. Ito ma'am, dati namin tong bahay. Ayan. Ito? Yung lugar na yan.
Bali po 2 bahay po dyan. So nung dumating yung isang malakas na bagyo, na-wash out po yung bahay. Diyan po kami naglalaro ng mga kapatid ko sa lugar na yun. Pero ngayon, eto na siya ngayon. Mistulang dagat na. Nagdesisyon si Kuya William na bumili ng lupa sa katabing barangay at doon magsimula ng bagong buhay kasama ang pamilya. Pero hindi nagtagal ang baha, sinundan sila sa kanilang bagong tahanan. Araw-araw, baha ang bumubungad sa kanilang umaga at humuhupa lamang tuwing low tide. Hanggang saan pumapasok yung tubig dito pag bumabaha, pag tumataas yung tubig doon? Nung pinakamalaking baha, dito. Dito siya. Ayan, 2 case nga, ang taas. Dito siya so kung ako tatayo, lampas, hanggang hita yung baha. Mataas-taas din yun. Tapos yung gamit namin ito, nasa taas to lahat. Katulad nga po ito, hindi pa namin binababa. Kasi usually sumasana pa rin yung tubig dito. Mahal to pag nabasa. Wala kami katulong namin sa hanap buhay. Kapag pumapasok yung tubig na ganyang kataas, ilang araw naman na bababa? Ano siya? Mawawala siya katulad ngayon, mawawala siya ngayon. Tapos bukas ulit, bibisita na naman siya. Dito po, pagka panahon ng high tide, ito po yung pangkaraniwan na tubig dito. Yung ito marka na yan yung mga tumataas. Tumataas yan, ito kasi yung daily. Kaya po yung karsada, tingnan mo, laging malumot. Yung baha talagang masasabi na namin sa sarili namin is parang kakambal na namin. Mga 5 to 10 years po, mas grabe na po ang mangyayari dito sa mga isla dito, katulad ng Isla Pugad tsaka ng Isla Tibagin. Kasi maraming ginagawa sa tabing dagat na katulad ng Pariparan po dyan. Tapos sa Manila Bay po, yung tinatambakan doon park ng buhangin. So wala nang maisiksik yung tubig, kaya po nag-overflow na lang po dito sa mababang lugar. Yun po ang nangyayari. Ilang barangay pa ba ang kailangan lumubog bago tayo makinig? Huwag naman sana na sa pagdating ng panahon, itong kinatatayuan kong ito ay tuluyan ng bawiin ng dagat. Ako, si Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga bumabanderang headlines sa Lamuna, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami dito bukas sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.